Today ay papasukin natin at aalamin natin ang istorya ng mga tunnel at kuweba dito sa Mayahay, Laguna. Sa isang tahimik na barangay sa bayan ng Mayahay, Laguna, mayroong nakatayo at magkakatabing mga kuweba na tila bantay ng panahon. Sa unang tingin pa lamang, para kang hinihila ng kanilang katahimikan at tila ba sinasabi sa iyo na sila ay bahagi ng isang mas malalim na kasaysayan. Ngunit ano nga ba ang tunay na kwento ng mga kuwebang ito? Maaaring dito nagkubli ang mga sinaunang Pilipino noong unang panahon na wala pang nakatalang kasulatan. Maaaring nagsilbi silang tahanan, taguan o sagradong lugar ng ating mga ninuno, o baka naman ang mga kuwebang ito ang naging pinagkutaan ng mga sundalong Hapones noong ikalawang digmaang pandaigdig. Tahimik, madilim at saktong forma para sa isang lihim na taguan sa gitna ng kaguluhan. Sa bawat butas, sa bawat bitak na mga batong bumabalot sa kabundukan, mayroong mga kwento na hindi basta-basta isinasalaysay. Mga kwentong maaaring nagmula sa digmaan, sa takot, sa pagtakas o sa pag-asa. Pero narito ang pinakamalaking tanong: ano nga ba ang tunay na pinagmulan ng mga kuwebang ito? Likas ba silang nabuo ng kalikasan, ng tubig, bato at panahon? O sadyang hinubog sila ng tao para pagtaguan, pag-imbakan o gawing lihim na lagusan? Ang mga kuweba sa Mayahay ay tila mga pahina ng librong matagal nang nakasara, at habang sinusuri natin ang bawat pasukan, bawat tunnel, bawat anino sa loob, mas lumalalim ang misteryong bumabalot sa kanila. Sino ang unang gumamit sa mga kuwebang ito? Ano ang kanilang layunin? At bakit sila iniwan? Hanggang ngayon, ang tunay na kwento ay nananatili sa pagitan ng mga bitak ng batong ito. Tahimik, ngunit buhay na buhay sa mga mata ng mga nagtatanong. At sa pagtungo natin sa Mayahay, isa lang ang malinaw: hindi lang ito basta mga kuweba. Ito ay mga saksi. Saksi sa panahon, sa tao, at sa mga kwentong naghihintay pang buksan. Para mas maintindihan ko ang totoong kwento sa likod ng mga kuweba dito sa Mayahay, Laguna, bumiyahe ako ng halos 2 oras papunta rito. Medyo matagal, pero sulit dahil gusto ko talagang malaman kung ano nga ba ang pinagmulan at bakit maraming kwento ang umiikot tungkol sa lugar na ito. Pagdating ko, may isang problema agad. Hindi ko alam ang eksaktong lokasyon ng mga kuweba. Literal na wala akong idea kung saan magsisimula. Kaya ang naisip ko, mas mabuting nang magtanong sa mga taong nakatira mismo dito sa barangay na nakakasakop sa lugar. Siyempre, sila ang mas nakakaalam ng kwento at sekreto ng paligid nila. Kuya, dito po yung yung mga tunnel na mga nasa gilid ng kalsada, yung butas-butas. Barangay Pangil po. Sa Meno, sa Grotto. Banda po dyan sa kabila. Makikita mo, kinakaliwa, pag ilulusong makikita mo kaliwa. Dire-diretso lang po. Malapit na. Sige po, salamat po. Hindi pa dyan, kakana ka dyan. Pagkakana, nandun na. Sige po, salamat po. Palusong na yun, nandun na yun. Nakikita mo yun, kita naman. Kita sa... Habang nag-iikot at nagtatanong ako, unti-unting nabubuo yung excitement. Kasi parang pakiramdam ko nasa tamang direksyon ako para matuklasan ko yung tunay na kasaysayan ng misteryong mga kuwebang ito. Malapit na tayo mga kaponyo. Ayos na pagtanungan natin, dito na lang. Halos sa malapit na. Marating na natin yung ating pupuntahan na mga tunnel na iniwan ng mga Hapon at pinagbaunan daw ng mga ginto. So pagkatapos kong magtanong sa mga residente, nagpatuloy ako sa pagbiyahe. Ilang minuto lang ang lumipas, napatingin ako sa gilid ng kalsada at doon ko na sila nakita. Mga butas sa gilid ng bundok, malinaw na malinaw at imposibleng hindi mapansin. Ito na ang kuweba na aking hinahanap. Pagkatapos ng 2 oras at kalahating biyahe ay narating din natin itong Barangay Pangil, Mayahay, Laguna, kung saan dito makikita natin ang napakaraming tunnel at butas dito sa gilid ng kalsada. Makikita nyo agad yung mga tunnel na pinaniniwala ang ginawa ng mga Hapon nung panahon na pananakop ng Hapon dito sa Pilipinas, at pinaniniwalaan din na dito ay nagbaon ng kayamanan at ginto si General Yamashita. So samahan nyo ako, alamin natin ang buong kwento ng mga tunnel na ito at ano
ano ang kwentong kasaysayan patungkol sa mga tunnel na ito. Wala na akong sinayang na oras at agad kong kinausap ang nangangalaga sa mga kuwebang ito na si Tatay Melchor para malaman ko ano ba ang kwento sa likod ng mga kuwebang ito. Naman boss ang ano dati, kaya ako nalaman boss yan kasi may dumating dyan na hapon galing ibang bansa siguro, kala ko ihi. Yung pala boss ano, pumunta dyan, yung batong malaki na yan, tinignan yung sign, may sign pala yan, araw. Tapos may pinuksan yung buho, may dala-dala palang mapa. Yun ang tinuturo, yung ganun. Pero hindi niya tinuro na mismong ano, pero yun ang tinatarget. Nandun pala yung dating ano, alam nila yung Star Apple na yun, alam nila nandun yung pinakapinto. Palatandaan. Yun pala ano niya, kala ko ilang. Kaya, Ilan pong sa palagay nyo, ano yung impormasyon? Gano'n daw karami yung binto na nandito nakabaon? ang ano boss, na-detect na gano'n lang ano, may nagsabi rin sa akin. Bali, 4 na rin yung ano, nagsabi sa akin na 25 tons yung nandyan na laman. Grabe. Oh, tapos dito naman sa kuweba, ay 15 tons nakalagay. Meron po bang yung mataas na mineral ng hapon na tinago dito? Oh, yung boss ng ano, may nagsabi rin na ano talaga, yung pinaka-general, doon tinago dyan sa pinaka-ano dyan. May ano dyan ha, mayroon tunnel na ano dyan. Napapasok po ba yung tunnel na dito? Ay, hindi mapapasok mo yan kasi inuukay pa, may nag-uukay pa, hindi pa ano. Pero yung pinto, malapit na makita yung pinto kasi gawa-gawa lang nga po yung pinto na yun ha. Ang simento nila matabang. Matapos kong marinig ang mga kwento at impormasyon tungkol sa kuwebang ito, hindi na ako mapakali. Kaya napagdesisyon na naming wag nang magpatumpik-tumpik pa. Kailangan na talaga na naming puntahan at silipin mismo ang loob ng mga kuweba. So mga kapon nyo, makakasama natin si Tatay Melchor para i-guide tayo at mapasok natin itong kuweba na nandito sa ating likuran ngayon para makita natin kung ano nga bang itsura nitong kuweba na to at ano yung mga posibleng palatandaan na dito talaga sa loob ng kuweba ay merong naitagong mga ginto na tinago ng mga Hapon. So samahan nyo kami, pasukin natin at alamin natin ang kwento ng mga kuweba dito sa Mahayhay, Laguna. Wala akong idea kung safe pa nga bang pasukin ang loob ng kuwebang ito at hindi ko alam kung ano ang makikita namin sa loob. Para mapatunayan kung totoo ba ang mga kwento ni Tatay Melchor ay papasukin natin ang loob ng mga kuwebang ito. Dito po. So yun, ito pala yung kuweba, Tay. Yan po yung kuweba. Ito po yung ano. Wow. So Tay, Yan po. Ito po yung sinasabi ko. Dati po nandito yan. Tuwing ano po yan, umuusad. dati nandito sa may kabilang to. Oo, nandito po yan. Oo. Dati kasi nakarang dyan sa ano yan. Sa bato. Sa bato. Yung po siguro dati mga ano, dyan. Parang yung mga bala siguro dati. Oo. Hindi siya ano. Pero alam ko, ba't tuwing umaga, matagal na to boss na ano, napapansin ko, tuwing umaga, umuusad to. Pupunta doon. So galing dito sa kabila. Nandito po yun, nakatabi talaga dito. Diyan, dito. Oo. Tapos biglang umusog na po dyan. Oo, Pumunta dyan. wala naman gumagalaw. Parang ito kasi yung tinuturo niya na araw. Araw. Oo. May yan araw na. po dyan, ito. Yan ang gawa. Ito naman yung araw. Pero Tinuturo kunwari, dulo. Yung pala yung yun boss yung ano. So, Yun ang inuukay. ang nangyari po, parang palatandaan, itsura ng bato Oo. na to. Ito naman, sign. Na sign yung papunta doon sa kinasabi. May sign dito Ito. May sign na yung tinuturo, yung Kabila naman po, kabilang side. Yun, yung tinuturo niyan. Wow. Gusto ko sana nga basagin yan ay baka mamaya Delikado po ata. magkasakit ako. Oo nga. So, itong kuweba pong ito, itong kabuuan ng kuweba na to, pananiniwalaan na pinagtaguan din po talaga ng mga Hapon. po, mga Hapon, siguro mga Kastila dati. Oo. Pero luwang din Ito, may tubig din Tignan mo, ang ganda ng pagkagawa. Ang ganda ng pagkakagawa ito, mga Hapon nyo, tingnan nyo. Ang dami ng lindol na ano. Grabe. Iba na ano. Kahit madaming lindol lang dumaan dito, Ang dami ng lindol na dumaan boss. Hindi ba na ano yan? grabe yung tsura ng kuweba. Talagang ano. So ito pong tubig na to, hindi na to nawawala.
Ay, hindi boss. Ano yan? Yun ang bukal. Bukal po ito. Oo, bukal yan boss yan. Hmm. Pero ganyan lang yan. Kasi yung bukal yun, bukal talaga yan. Sabi, no? So mga po nyo, grabe nakakamangha yung nakikita natin ngayon dito na yung mga palatandaan na meron talagang ibinaon na ginto ayon kay Tatay Melchor ay nakikita dito sa bato na to. So yan, ito yung bato na to na merong pinapakita na araw. Araw, may araw siya eh. Sign na talagang merong talagang itinagong ginto dito sa kuweba na to. Kasi bihira man ng bato na ganito, na may arong ganyan. Ito, gawa ng hapon to eh. Yung parang M na ano, ito naman yung talaga turo doon. Araw, tinuturo Ito naman yung pinakamata na sinasabi doon pag ano. Yan ang ano nila eh, sign. Oo. Kahit tayo gumawa yan, hindi magagawa yan eh. Grabe, mga no? Pilipino, mga ano, sila mga pun alam niya kung paano gagawin. Ayan o, meron nga ito. Mga po nyo, kita nyo. Ito yung araw sa kabila. Yung papunta Tapos yung, doon. ito yung araw sa kabila. Yung ano naman araw Sa doon. dulo. So positive Kabilaan, talaga yung ito naman senyales. kabilaan. Kung ano yung sign nila, alam nila nandun pa. Grabe, no? So ito mga po nyo, yan, tingnan nyo yung ating kuweba dito. Ayan ang itsura. So talagang kayang-kayang tirhan. May tumira na dito po sana naging ano, magkapatid. Dito tumira. Sa loob ng kuweba? Oo, nagkasakit. Ang ginawa ko naman, pinaano ko la mayor, pinadala namin sa Bicol. Kasi, may ano kasi yun, may tiriring na Okay ano. po. Mamaya minsan nananaga pa yun, kaya... Naku, yun lang. So Talagang posibleng tirhan. Oo. Kasi nga, yung structure ng kuweba, tingnan nyo, yan ang mga kapo nyo yan. Yan. So, matibay talaga. Kasi ang daming Dami na sobrang tagal nang ng panahon, dami nagdaang lindol. hindi man lang. Pero hindi man lang gumuguho. Gumuguho. Kahit ito po itong mga posting ito, itong mga kapirasong ito. Hindi ba na umano. Sa bigat to, tingnan mo sa bigat. Grabe, tingnan yung mga kapo nyo, yan, oh. Ang daming mga bato-bato dito, yan, oh, mga bato na nakakabaon talaga. So, yan yung magpapatatag ng kuweba. Yan ang hukay siguro mga Ayan, hapon yan. So, ito, inukit talaga to. Inukit nila yan eh. Yan ang ano nila. Ay, hanggang dito pa mga kapo nyo. So, yung pinaka-kwarto. So, yan, yung pinaka, parang napakaluwang nito. Sa kabila pa nga, doon, maluwag pa doon. Kabila. So, meron pa pong ibang butas dito. Ilan po ang butas talaga dito? Bali, sa dalawa, tatlo, apat boss. Bali, panglima yung kinuwanan ng Cobra. Cobra. 5 butas. Kasi yung pinangkuwanan ng Cobra doon, doon pumapasok kasi yung mga paniki. Okay. So, kaya hindi pinapasok ng tao. Ito lang yung pinupunta ng mga turista. Okay dito po. Kasi siya yung nakabungad dito. Dito lang nagpapapicture sila. Sige tayo, so puntaan, yung pong kabilang side na sinasabi nyo na Apo. pinuntahan ng hapon, sige po puntahan natin. Pagkatapos kong mapasok ang loob ng kuweba na sinasabi ni Tatay Melchor na may nakabaon daw na 15 tons na ginto, ay sunod naman naming pinuntahan ang isa pang area na sinasabi niya na may nakabaon daw na 25 tons na ginto. Pagkatapos nating mapuntahan yung isang kuweba doon at makita yung palatandaan ng mga bato na meron niyang tinuturo kung saan kusa daw gumagalaw yung bato na yon at may tinuturong lugar kung saan pinaniniwalaan na doon nakabaon yung mga ginto. Pupuntahan naman natin ngayon yung sunod na area na sinasabi ni Tatay Melchor na pinuntahan ng mga Hapon at meron daw pinakitang mga mapa. Pupuntahan natin. So medyo magubat, no? Opo. Masukal lang. Oo, sukal. Grabe, no? Ito baka madulas kayo. May ilog po dyan. Bangin pala yun. Opo. Yun po yung tatlong bato, triangle, sa dalawa. Tatlo nandito. So ito sinasabi ni Opo, Tatay yan. na bato. Yan, isang bato rin dito. nakaturo. Yung Isang bato bato. na yung malaki. Saan po yung isang triangle tayo? Yung isa, kaya nito, Nandun po sa kabila. pinag-triangle nila. Triangle yung bato. Nandyan yung bato sa... Ayun ang bato sa. Grabe, no? Kaya po nandito yung ano. Wow. Ito po boss yung ano.
Ayan, sa. Yan boss, tingnan mo yung kakaiba yung buhangin Oo nga, nila. no? Oh, iba yung buhangin nila talaga yung hapon. Saka yung ano. Grabe. Oh. So talagang palatandaan na to na meron talaga dito kasi parang Oh. yung para sa simento, may simento pero kukunti Yung yung simento. kukunti simento, parang ginanong-ganon lang. Oh. Tignan nyo yung pagka-simento nila. Oo nga no. Oh, yan, na-okay dito boss yan. Yan Ay, ito. nasa ano na yan. Yan na boss yung ano, malapit na yung ano dyan, yung tawag dito, yung pinaka-pinto. Mhm. Malapit na yung pinto. Kasi yung pinto doon, na simento na kaganon. Pero ito po, Hindi sila may tuloy kasi boss. Hindi sila may tuloy-tuloy. Kasi sila ay baka malulod sila doon pag may kasi may tubig pa. so malalim na po yan talaga. Malalim na po yan. Mga guro yan bo. Mga 15, mga ano, 15 feet na. 10, mga 10 feet. 10 feet. Yan ba? Yan. So ito, hinukay na to. Oh. Sinimulan nila hukayin para makita yung daanan ng ano. Yan na po pag na-lukay na doon. Yan na po yung ano papasok doon sa tunnel. Yan na po yung pinto. Nandyan daw yung hagdan. May hagdan daw na tukat-tukat pababa doon sa tunnel. So ibig sabihin talaga napakalalim ng tunnel na to tay. Boss, yan. Dyan daw inano yung Grabe. dating ano. So ito mga kaponyo. Kita nyo naman yung ano. So akala natin ordinaryong ano Oo, lang, ordinaryong kanal lang. Pero ito pala yung area kung saan hinukay na. Noong mga hapon po ba nagkukay dito? Mga hapon na? Hinukay na ng mga hapon na nagpunta dito. Hindi, apon. Sino po nagkukay? Yung ano ko rin, yung mga tawang ko. Nagmina din po kayo dito. Ibig sabihin kasi, nakikita na namin, abang baka mabili yung hapon, magkuha namin muna bago yung hapon. Pag nabili nila, wala na yun. So sinubukan niyo din po palang hukayin talaga? Opo, sinubukan lang namin. Kaya ito, boss, kaya... kayo na po nagkukay nito? Pinahukay namin, boss yan. May nagkukay na yan. So nung hinukay nyo, para siyang may simento. Ayan to mga kaponyo. Yan. Kaya nagkapagtataka, iba-iba talaga yung bato. Sinubukan daw ni natatay pala. Akala ko mga hapon na naghukay dito, yung pala si natatay. So sinubukan pala nila na hukayin. So ito yung nahukay nila. Pero malapit na po yung pinto yan. Yung pinto niya, malapit niya. Kasi nakita na yung pinto yan, hindi sila na may tuloy lang kasi malalim tubig. Baka yung maghukay, baka dyan pa mamatay. Pero nung hinukay nyo po yan, wala pa po sa tubig? Wala pa po kasi umuulan noon eh. Okay. Umuulan. Ito, pwede na ituloy yan pag may generator na. Dapat kumpleto ka ng equipment. Tatanggalin po yung tubig. Opo. Grabe mga kaponyo, hindi ako gold hunter o nag-aano ng ginto. Pero based sa kwento ni tatay at sila mismo ang naghukay nitong part na to, ayan, makita nyo, ayan o. So yung part na yan, talagang kapansin-pansin na ang pagkakaiba ng lupa. Dahil dito, ito kung pansin nyo dito sa babang to, ibang graba. Hindi graba so yan. lahat. So ito para daw tong may halong semento na medyo konti lang yung semento na hindi talaga pinatigas para madaling buksan nga naman, para at least parang simple lang na pinangsara lang. So pansinin niyo yan, oh. So yan to. Ibang So iba. So ganito yung tsura ng mga semento ng ano pagka may halong semento na konti lang. Grabe. So talagang positive time. Sa tingin nyo talaga meron talaga dito? Boss, kasi dito boss, madaling pag ako tumingin dito na tumataw lang aso ko, nakikita ko diyan yung ano, nakatayo diyan yung ano, yung puti na nagbabantay. Puti na babae. Meron kayo nakikita dyan? Meron na, ilang beses ko na nakita po siya yun. Sabi ko, ma'am, ibigay nyo na kung ibibigay nyo na sa amin. Kung bibigay nyo na, kung kaganon, ginaganon ko lang siya. Paglapit ko, nung paglapit ko dyan, malapit na ako dito, tignan ko yung babae, naging apoy na umiikot. Bola, parang bola. Oo. May tawag sila doon, di ba? Yung parang sintel mo. Sintel mo, Grabe. Kinilabutan ako sa kwento ni tatay. Grabe. Yan kasi, ako naman, boss, tingnan nyo na. Ano mo, kasi tatay, hindi ka nabuutan, no? Kasi, lagi kong nakikita, sabi ko, lumapit ako, hindi ba ako natatakot? Oo. Ma'am, kung sino ka man ako, ibigay nyo na sa amin. Kung, kasi kami lang wala kaming kitaraan, wala kaming kasi pobre kami, wala kaming trabaho. Sabi So ko talagang totoo, kapag may kayamanan, may nagbabantay. Tapos doon naman. Kayo po mismo nakakita? Ako mismo. Ilang bis ko na siguro na
Nasa 5 beses na boss nakita ko. Doon mismo mo minsan doon sa bato na yun, doon nakaupo naman. Sa loob, mismong bato po doon sa... Oh, yung pero dito nakaharap. Ay, grabe. Oh. Kinilabutan ako sa kwento nyo tayo. Paglapit ko naman doon, yung una, ako na talagang kinabot ako, pero hindi ako lumapit pa. Oo. Nung pangalawang araw, boss, tinignan ko naman, ba't tawlang aso ko? Pag tumatawag kasi ang aso ko, lumalabas ako alas 12 ng gabi. Ay, grabe. Yun, pag nakita mo ng alas 12 ng gabi, nandito naman may puting doon kako. Puting nakatayo. Tinignan ko, babae talaga, puting-puti talaga, nakaganon. Umano pa yung balahibo. Grabe din yung balahibo ni tatay, oh. Grabe din yung... Kasi kita ko talaga yung nilapitan ko, paglapit ko, hindi ba ako natatakot, boss? Ako, ma'am, kung pwede na, ibigay nyo na sa amin kung sakali. Kami pobre lang, kako. Grabe tayo, ginilabutan ako sa kwento mo. Tapos doon, boss, doon naman. Dito sa kabila, meron pa. Boss, pero medyo di kayo doon kasi dyan, boss. Putik na. Putik. Makikita nyo, boss, sa dyan. Yun na, boss. Yung bato naman yun, Istal Kabaong. Meron doon? Oo, Istal Kabaong. Ano tsura? Parang nakalutang lang sa Pero pwede natin puntahan. Hindi natin makikita, boss. Dapat doon tayo. Iikot talaga. Hindi ba boss? Sayang kasi naman. Maputik talaga dyan. Oh? Hindi pa nakikita yan, boss, sa sunod na pag nag-araw, makikita natin yan pag tuyo na to. Bato ng Istal Kabaong? Tapos nandun ang sinubukan ko lumero ito, boom, gumaganon. Parang may tao may sa loob, parang guwang. Oo. Pag minartilyo mo, iba kasi Sayang naman dati mapuntahan, no? Banda rin daw mga kapon nyo. Hindi makikita, pero wala, hindi ka putik po, boss. Hanggang dito yung putik, boss, Hindi mo so hanggang tuhod po ang putik talaga? Oo, hanggang doon. Yun, tapat ng kabayo na yun. Sayang. Yun, tapat ng kabayo. So yung mga kapon nyo, so sabi ni tatay, doon daw sa may tapat ng kabayo na yun, yung sinasabi niya na parang simento na Istal Kabaong. Kabaong talaga ang problema, ang putik daw ay hanggang tuhod. So hindi natin kayang puntahan. Talagang nakakapanghinayang naman, di natin makita. So mga kapon nyo, nagulat ako sa kwento ni tatay na may nakita siyang babaeng puti tuwing gabi na nagbabantay dito sa sinasabi niyang kayamanan. So mismo siya ang nagkwento na nakita niya tuwing alas 12 ng gabi ay nakita niya yung babae at pagkatapos niyang lapitan ay nagiging bolang apoy na sintelmo. Sintelmo po, ano? Sintelmo na umiikot. So medyo medyo ako doon, medyo kinilabutan ako ng konti sa kwento ni tatay kasi talagang may nagbabantay. So hindi pala biro na basta-basta kuhanin itong ginto na to. Kasi kung totoo man yung kwento ni tatay, may nagbabantay, hindi biro kasi talagang merong mangyayari na hindi maganda kapag kinuha nyo yung ginto dito. May nagsabi po na yung nagdidetect kung yung may may hawak na parang may hawak siya ng pag kayo ay magano diyan, mag-alay kayo ng puting manok na 3 at saka mga tinapay at saka puting baboy. Yan ay ialay nyo. Parang yun ang sinabi. Pero, paano, wala akong makuha ng baboy. Wala akong pambili. Wala akong pambili. Sa ko lang, so, delikado po pala na basta-basta kuhanin talaga? Hindi basta-basta ibigay kasi malaki, boss Oo. Malaki yan. Hindi pwede basta-basta. Papansin nyo, yung bato, may marking. Marking na hapon yan. Ayan ito nyo, pansin nyo. Then, sa kabila naman, yun naman yung isang bato. Yan mga sign nila. Na sign nila na talagang itong lugar na to ay pinagbaunan ng ginto ng mga Hapon. So, yung mga bato na yan, kasi hindi basta-basta makakapunta dyan. Nang basta-basta, na mag-uhugis triangle. Ito po yung isa. Tapos ito po yung isa. May sulat ng Hapon yun. Yan nga, meron sulat ng Hapon. Tapos po sa kabila, doon po isang bato sa may kabilang side. May araw naman yun. May araw po yung kabilang yun. May araw. Napupuntahan po ba yun? Boss, hindi mo punta sa madulas. Madulas pero, makikita mo yung bato dyan, boss, na nakalatag na malaki, boss, parang kalabaw stand. Parang kalabaw ng malaki. Pag nakaiga. Yan, boss.
inukay ko rin yan. Ito, hinukay. O, may ginto rin dyan. Oh, O, kayo din po nagukay. o, pinukay ko rin yan, boss. Malalim na po ah. O, ano, boss? Malalim na yan. Oh, Kaso lang kasi, hindi, walang pera pang ano talaga. pantustos talaga. Oo. Ito, isang batong malaki oh. Yan, yung boss yan. Ito po, ito. Yan, sinasabi. Pwedeng puntahan po. Ayun, pwede po. 10,000. Ito mga kapon nyo, puntahan natin yung isang bato na sinabi ni tatay na Yan, boss. Diyan nakaupo yung ano. Diyan nakaupo yung dyan po na po yung babae. Oo. Kinikilabutan ako. Oo, diyan nakaupo yung babae nakaharap sa akin doon. Ito mga kapon nyo. Ah. So ito yung kinikilabutan ako lumapit. Parang bigla ako minaramdaman Diyan sa kakaiba. dulo niyan, may ano niyan, may araw. So ito mga kapon nyo, Nakaturo doon sa... hindi na mapuntahan kasi malalim na yung kabilang part na yon. Yan, ganyan lang, boss. So, ito- Magkamano ka dyan. Dito nakita ni tatay yung babae Oo. na nakaupo Parang ano, tuwing alas 12 ng gabi. yung nagbabantay. Siya yung pinaniniwala nagbabantayan, lalapitan ng aso. Oo, yan, lalapit Parang ang may aso. naamoy yung aso. Oo. Biglang nilapitan ng aso mga kapon nyo. Pag nagtalo kasi yung aso ko, tao talaga. Oh, Yan, aso ko na yan, yung aso ko yan, oh. Gustong pumunta, oh. gusto niyong puntahan, no? O, ayaw, oh, parang ayaw, parang may nakikita magdadalawang siya, isip parang siya. nakikita siya. Oo. Grabe mga kapon nyo. So ito, nakakilabot yung kwento ni tatay. Oo. Kasi yung aso ko, boss, yung aso ko, pag nagtaon lang gano'n, Oo. yung muta niya, ilagay mo sa muta, makikita mo yung Babae. babae. Ito ba yun? Oo. Hindi, Totoo pala yun? Oo, totoo boss yun. Di ba, doon naka-focus yung aso. Oo. Kunin mo yung pinakamutan niya, kunti. Ilalagay Ganun sa lang. mata? Ilagay mo sa sayo. Makikita mo, maano talaga. Nagawa nyo na po ba yun, tay? Oo, nagawa ko na po siya. Grabe, nakakilabot naman yun. So mga kapon nyo, medyo kakaiba yung storya ang nakita natin at kakaiba yung storya ang narinig natin kay tatay. Talaga namang nakakilabot, na hindi ko alam kung ano yung isipin ko, na talagang may gintuman o wala dito sa lugar na to. At pinaniniwalaan ni tatay na talagang meron dahil sila mismo sumusubok. At sa mga profesional, kayo nang bahalang mag-isip kung talaga nga bang meron ditong nakatagong ginto sa lugar na to. Nakakagulat ang mga kwento na ibinahagi sa akin ni Tatay Melchor tungkol sa mga kuwebang ito at lalo na ang mga sinasabi niyang nakabaon daw dito na matinatayang 25 tons na ginto. Dahil sa mga impormasyon na ito, hindi na ako nag-atubiling lumapit sa local na tourism office at humingi ng mas malinaw na detalye. Nais ko ring marinig ang panig ng punong bayan dahil sila ang direktang nangangalaga sa lugar kung saan matatagpuan ang mga misteryosong kuweba. Kung totoo man ang sinasabi ni Tatay Melchor, maaaring ito ang isa sa pinakamalaking lihim na matagal nang nakakubli rito. So ayun sir, as of this moment wala po kaming historical data recorded or any data po tungkol po dun sa kuweba sa grotto. So ngayon ay naghahanap pa rin kami. Actually yung isang speaker namin from DOT ay nag-offer na parang she's willing to help na kung sakaling pagbibigyan ng pagkakataon na alamin kung saan ang galing at kung ano yung historical significance niya sa bayan ng Mayhay. We're planning to make it a tourist destination pero as of this moment, hindi pa namin masasabi na pwede nang puntahan ng maraming tao kasi hindi namin alam kung gaano siya katibay. So base sa mga kwento na naririnig namin ay man-made lang siya, hindi naman siya natural na cave. Kaya doble ingat din kapag may mga bumibisita doon. Pagkatapos kong makuha ang pahayag ng tourism ng Mayhay Laguna, ay sinubukan ko naman na mahinga ng pahayag ang mayor o punong bayan ng Mayhay Laguna at nagulat ako sa aking mga narinig. Yung tinatawag nating kuweba, actually yun ay man-made na kuweba. Hindi siya natural formation, no? Hindi katulad sa ibang bansa na talagang dinadaanan ng agos usually, no? And maaring natural formation na meron pang mga stalactites and stalagmites, no? So ang mga kuweba dito sa amin ay napakarami niyan actually. Yan ay sinasabi nating man-made kasi nung araw diyan kumukuha ng buhangin at saka graba. Ang local term namin dito ay tibagan. Kung basa ay tinitibag yung isang pwesto tinitibag para kuhanin at takutin yung mga graba at buhangin. So in a way, lumalayo siya ng lumalalim at nagkakaroon ng man-made formation ng
na nagiging kuweba. Okay. So dahil siguro sa demand ng buhangin at kuweba na graba, palalim ng palalim, palayo ng palayo. Oh. And doon sa area na yon, I think there are about 5 or 6 na mga kuweba. Meron dong medyo malalim, merong may tubig. Well, may tubig siya kasi ang ibabaw nun ay palayan. So, definitely, magsisipin yung tubig doon, magkakaroon ng tubig. Doon sa ilalim ng kuweba. Minsan may pumapatak-patak. Pero wala kang makikita doon na stalactites or stalagmites. Wala. Then, yung iba medyo mababaw lang ang tawag dito. Hindi masyadong malayo. No? Kasi siguro, hindi na kumukuha dahil nagkaroon na siguro ng mga hardware, hindi na kailangan kumuha doon. Napakahirap siguro ng pagkuha ng mga graba at buhangin ng araw. So, there was a time na talagang pinagbawal na pumasok doon dahil medyo delikado. Then, meron mga kabahayan doon sa harap, ginagawang CR. Nagkakaroon ng sobrang dumi doon sa area na yon. So, buti na lang, nawawala na yung mga bahay doon sa harapan and wala nang nagdudumi. And minimaintain na rin kasi ng barangay. Ang nakakasakop dyan, I think, is barangay Pangil or Coralao, parang ganon. So, doon po sa kwento na part po naging part siya ng kasaysayan. Hindi po siya talaga naging part. Hindi siya part ng kasaysayan. Well, maaaring part ng kasaysayan na nakatulong sa pagbibigay ng buhangin at graba, pero hindi siya ang historical talagang mga pinagtaguan ng Hapon, pinagkampuan ng Amerikano. Hindi po pwede kasi napakababaw eh. Maiksi lang yung kuweba eh. So, magtatago ka sa ilang na lugar. Ano? And besides, daanan pa ito ng karsada ito eh. So, mahirap. Now, sabi ko nga sa'yo kanina, meron dito pang maraming kuweba na tinatawag. And dyan sa nakakasakop dyan ay Barangay San Miguel pa rin. Medyo, meron doon isang medyo malawak ang bunganga, no? Pero hindi naman kalaliman. Okay. Pero doon din same pinagkukuhanan din yun ng ng bato at ng buhangin. Namimiss lang po talaga ng mga tao na So ako naman as bilang punong bayan, nakaupo ngayon, medyo hesitant ako na i-develop ito para sa mga turista. Kasi nga ito ay delikado. Iba kasi yung man-made dahil pinupukpuk, hinuhukay mo yung hindi katulad ng natural formation na talagang halos sementado yung yung talagang naka-plastered yung pinaka kuweba so delikado, pwedeng gumuho. And sabi ko nga recently about 2 weeks ago biglang gumuho nga yun sa may harapan ng isang kuweba. So kung magpapaano tayo ng mga turista doon, delikado. And isipis mo pagpasok, delikado rin. Kaya nakakatakot. So marami pa dito. In fact, dito sa may amin, dito sa may malapit sa simbahan, meron din dyang mga man-made caves na kinukuhanan. Napakarami niyan dito. Doon sa papuntang Taytay Falls, sa may malapit na sa I Love Taytay, meron din doon sa bandang kaliwa. Kuhanan din siya ng Hanggang ngayon, kinukuhanan siya ng buhangin at saka graba or bato. Hanggang ngayon, doon sa area na yun. Pero dito sa may bandang Pangil, ay wala nang nakuha dyan dahil sabi ko nga, mas convenient bumili ng gamit sa hardware. Tapos po naiwanagin ngayon yung mga viewers natin na hindi po talaga siya pinagtaguan ng mga wala pong nasasaad o na kwento na ito'y pinagtaguan ng Hapon o na kinuwang kampo ng Amerikano o sino man nanakop sa Pilipinas. Basta't ang ayon sa kasaysayan at sabi-sabi ng matatanda, ito ay kuweba na gawa ng tao, hinuhukay para kumuha ng graba at bato. At semento. Graba at buhangin. Yan. Thank you po, Mayor. Salamat po sa inyong information. Ang paglalakbay na ito papunta sa kuweba ng Mahihay, Laguna ay hindi naging madali, malayo, mabundok at minsan ay nakakapagod. Pero ngayong nakita ko mismo ang lugar, napagtanto ko na bawat hakbang at bawat pagod ay may katumbas na bagong kaalaman at mas malalim na pag-unawa. Marami akong nalaman tungkol sa kasaysayan, sa kwento ng mga tao rito at sa matagal nang
nakakubling kwento sa likod ng kuweba ng Mayhay Laguna. At sa bawat discovery, mas lalo kong nararamdaman kung gaano kahalaga ang paghahanap ng katotohanan. Kahit minsan mahirap, malayo o hindi sigurado ang patutunguhan, pinilit pa rin nating puntahan ang lugar na ito dahil naniniwala tayong may halaga ang bawat kwentong naghihintay na mabuksan. At sa huli, napatunayan natin na kaya nating gawing posible ang imposible.